Kailangan ko na siguro makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi na sapat yung kinikita ko bilang isang guro. Mahirap man mawawalay sa kanila, kakayanin ko. Para naman ito sa pamilya ko. Tay, kain po. Meron ako pagkakoy. Pwede ba tayo mag-usap? Narinig ko kasi kay Pasing na yung pinsan niya ay nasa Canada na at napetisyon na niya yung buong pamilya na doon. At balita ko, kaya siya nakapunta doon dahil sa live-in caregiver program. So, ano gusto mo iparating sa akin? Nag-isip ko lang naman, bakit hindi ko subukan? Lumalaki na din si Miguel. Kailangan na din natin makapag-ipon. Saka sa tingin ko, hindi na sapat yung kinikita natin dalawa. Kailangan na din natin magkabahay. Ng taon na din tayo nakikitira kay Inay. Ano ka ba naman, Isabel? Hindi pa ba sapat sa'yo na nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw? Kaya naman natin eh. Mahirap, pero kaya. Mas pipiliin mo bang mag-alaga ng ibang bata kaysa kay Miguel? Sarili mong anak? Di ba ang gusto mo? Malayo ka sa pamilya mo? Pero Roberto, sa tingin mo ba madali para sa akin to? Hindi din madali para sa akin ang gawin to. Ang mawali sa inyo o kay Miguel. Pero para sa pamilya natin, gagawin ko. Kahit ano, kahit mahirap, mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Gagawin ko. Miss ko na sila. Miss ko na ang Pilipinas. Miss ko na ang asawa at anak ko. Nakakamiss rin palang maging isang guro. Yan, wala yan. Lola! Makakasama daw namin si Mama! Masaya ako para sa iyo. Makakasama mo na rin ang nanay mo. Lola, huwag kang magpapakapagod ah. Yung mga gamot mo, huwag mong kakalimutan. Mamimiss ko yung mga luto mo, Lola. Opo. Saya po. Ano? Nakakita ka na ba ng trabaho? Hindi pa nga eh. Hirap pa lang mahanap ng trabaho dito. Kahit graduate ka with degree, mababa pa rin yung bibigay sa'yo. Hello? Business holder ako dito sa Pilipinas. Tapos bibigyan lang sa akin trabaho taga-map ng banyo. Nakakahiya. Ganun talaga dito. Hindi porket degree holder ka sa Pilipinas eh. Sa opisina ka na agad. Lahat dito dumadaan sa butas ng karayom. Lahat ng Pilipino dito, lunok dignidad. Anong pinagmamalaki mo? Na ikaw ang bumubuhay sa pamilyang to? Na ikaw ang kumikita sa ating dalawa? Na palalamunin mo lang ako? Ano, Isabel? Na wala akong kwenta? Na ako itong lalaki, pero ako itong walang trabaho dito? Wala naman akong sinasabing ganun, Roberto. Ang sa akin lang, Alis na nga lang. Minsan na lang magtagpo ang oras natin, sir. Magtagpo. saan ka galing? Lasing ka na naman.
Isabel, mahimik ka muna. Yan ka na naman eh. Sisimula ka na naman. Kapatid mo nga ako, Roberto. May babae ka ba? Sagutin mo ako! May babae ka ba? Eto, ha? Ano to? Nakita ko to sa panulon mo nung huli ka rin umuwi lasing. Tapatin mo ako! Niloloko mo ba ako? I'm sorry, Isabel. Sorry for what? Tell me! I have an affair with Kiko's sister-in-law, okay? What? Kailan pa, Roberto? 3 buwan na. Anong magagawa ko? Lalaki lang ako. May pangangailangan din ako, Isabel. Nangungulila ako sa asawa. Kung nga't mag-asawa tayo, magkasama nga tayo sa bahay na to. Pero di mo kami binibigyan ng oras ni Miguel. Uuwi ka, tulog na kami. Aalis ka, tulog pa rin kami. Di mo ako masisisi, Isabel. Hindi lang ako may pagkukulang dito. Ikaw rin. After all these years, ginawa ko naman lahat Kahit maghirong magtrabaho sa ibang bansa, ginawa ko lahat, mabigyan lang kayo ng magandang buhay. Tapos ito ang isusukli mo sa akin, Roberto. Umalis ka! Leave us! Huwag ka nang babalik! Hay nako, ito talagang batang to. Sabi ko gumawa ng assignment niya eh. Nanood lang yata ng mga movies. Hay, mga kabataan nga naman ngayon. Tell me, is being stupid a profession or are you just gifted? If I say something that offends you, let me know so I can do it again later. So do your work properly. Miguel, anak, tama naman ang desisyon ko, di ba? Para naman sa'yo ito. Kapag-aral ka, magkaroon ka ng magandang buhay, para di nila tayo malaitin. Buti pa sa Pilipinas, may lola na aasikaso sa akin sa almusal hanggang sa pagpasok sa school. At bago matulog, may magtuturo sa akin sa mga homework ko. Kasama ko nga si mama, pero wala rin siya. Namimiss ko na yung dati, yung kasama ko si papa, at may oras pa rin sa akin si mama. Ano nga ba ang halaga ng pera kung hindi ka naman masaya? Kung kulang ka naman sa atensyon ng sarili mong mga magulang, alam ko naman na para sa akin itong ginagawa nila. Pero, bakit ganun? Parang kulang pa rin. Eto na naman. Yun lang din naman eh. Oh, gising ka na pala. Ayun na yung breakfast mo kumain ka na. Bakit? Pwede ko bang attend ng meeting sa school? I can't, Miguel. Noon naman na may trabaho ako. But why, ma? Miguel,
How can I sacrifice a whole shift just to be able to attend the meeting? Ma, yun na nga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka maka-attend sa meeting sa school. Pagtulog ko, wala ka. Pagising ko, wala ka pa rin. Nasa isang bahay lang tayo pero hindi tayo nagkakatagpo. Pakiramdam ko, wala akong ina. Miguel, di mo ba naiintindihan na ginagawa ka lang to para sa'yo? Para sa future mo? Ma, yun na nga eh. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman pag nakikita kitang nag-aalaga ng ibang bata, na ibang tao, na ako, sarili mong anak, hindi mo kayang bigyan ng oras. Wala kang karapatang pagsalita na ng ganyan, Miguel. Hindi mo alam kung gano'ng kalaki ang sinakripisyo ko mabigyan ka lang ng magandang buhay at makapag-aral ka sa magandang universidad. Ma, hindi ko hiling ang kahit anong material na bagay. Hindi ko rin hiling ang mapag-aral mo ako sa magandang universidad dito. Ma, oras mo lang. Oras mo lang sa 7 taon na nagtatrabaho ka dito sa ibang bansa. 7 taon mo din akong iniwan. I'm sorry, anak. Ginagawa ko naman to para sa'yo eh. In the end, everything will be alright. Ma, after all these years I've been waiting, please tell me, when does soon begin?